gawa ng yung last po namin na kayumito sa baba, natambakan lang po ng siguro nadagdagan lang ng one na siguro mga 30 inches. Baklas pala yung grass cutter natin. Alam ko mayroon pa tayo ano. Hey, meron naman, bibili na lang ako. Lagay mo doon. Tabunan mo na, wag mo nang hayaan na ano. Yo. Ginakanya ko ngayon. Uy, ayan mga ka-farmers, sa magandang buhay. Ikot tayo sa ating mga tanim at tingnan natin kung mayroon na ba tayong makukuhang sili. Bumili na naman ng 3 kilo. Napakabilis po ng ating chili crab paste. Sobrang bilis, maubos. So tayo dead. Patay oh. Anong nangyari? Sayang. Bawasan na naman ang papaya natin. Oh. Yung sinasabi ko, tingnan nyo, ilang araw na walang kahapon umuulan, pero hindi ulan talaga na ulan mga ka-farmer, yung ano lang. Tingnan nyo, ano na naman, mainit na, tigang na naman yung ating lupa. Tingnan pa kalabasa, wala pang nabubuo. Ayun bago na naman. Dapat may malaki na eh. Kung may malaki na dapat. May nabuo sa baka magulat na lang tayo. May malaki na dito magulat na lang tayo. Uy, papaya. Yun ang sinasabi ko baka patayin po nila to. Maliit pa eh. Sabi ni Kongkong, kuya mag-spray tayo. So ang mas pag-asa natin yung papaya doon yung dito mukhang nahuli. Ang sili wala pa. Ay, manok na pala. Ando sa kabila. Saan yung mga kalabasa natin? Wala atang mabubuhay mabubuo siksikan siguro. Nag wild eh. Wala pa. Yun. This is the best. Ay, parang aba. The best snack. Gumulang na sa kabila meron na din mga talong sa likod bahay. Bulan na naman tayo. Sana tapos na tayo magpaan sana ulanin na tayo. Ngayon pala, update sa palay. Di na ako nakapag vlog dahil grabe, siningit po nila kahapon. Busy naman ako sa tindahan. So ang update po ay naka 120 lang. Tapos ang mura pa ng bili ngayon kasi binenta ko lahat. Mahirap magbilad 16.50 mga farmer. Wow, wawa talaga mga farmers. Ako niya ma'am ay dahil 120 buti na lang hybrid. Kahit mababa yung sa hybrid dahil may mali din ako siksikan talaga. Sobrang dami po ng inano namin, sinabog. Marami po yung sinabog namin binhi. Dapat pala noon 30 lang. Nag times 3 ako. So nangyari, mag-agawan sa nutrients, siksikan. So naka 120. Binigyan ko si Tatay Bong ng 17 pieces na sako. Nagbayad tayo ng 12 sa harvester. So ang natira ay 90 plus. Pumalo ng halos 900 plus lang po yung isang kaban. Hindi dahil sa mura 1650 So 90 plus.
gastos ka ng 17 malinis doon. So may 20 plus din na kinita sa loob ng 4 na buwan mga ka-farmer. Okay na din yan, at least di tayo nalugi, no? Next harvest natin, ang target naman natin ay yung pangbayad naman sa upa sa lupa. Tapos ang nabili ko pang drum seeder ang hirap i-assemble. Inchik yung instruction. Ang bihira, hindi man lang sila nag instructions na English man lang. So maganda kasi high precision siya. Problema po ay talagang palaisipan kung paano mo i-assemble dahil medyo complicated yung design na kinuha ko. Pero I have almost 2 weeks to 3 weeks pa para pag-aralan po at ma-assemble yun, para naman matuloy po yung planong mag drum seeder sa palay. So may naka-ready ako dyan na 45 kilos, sobra-sobra na nga yun. Kasi kung hindi, di 45 din ang itatabog natin. At least half lang po nung medyo mas maluwag po siya, or even 40 kilos. So ganun na lang. Binibili niya akong ano ba tong binili ko? May binili ako na calcium nitrate kanina sanang umaga. Mag-abono ako, kaya lang nabutan naman po ako ng may tinapos pa kasi yung harvest na kahapon, hindi pala natapos. So konti na lang yung umulan. So babalikan na lang daw kinabukasan. So yun, hinarvest nila. Kaya mayroon dyan 10 piraso pa po na sako. Sabi ko ibebenta ko na lang yun. Bukas daw dadaanan dito. So ayun po. Tapos ano pa ba? Dumating naman yung mga tropa sa Kalapate. May binili kasi akong singsing pang 2025. So ayun, kawentuhan. Inabot ng alas 12. Mga farm. Tapos mamaya alas 5 may lakad din po kami, punta kami ng Cavite kasi mayroon kaming patay na mag-anak. So kita-kita yung magpipinsan doon, Dasmariñas. Sunday feels ngayon, kahit Lunes pala dahil walang patrabaho. Tahimik mga ka-farmer. At bukas sana ay tayo naman kahit puyat, sigurado makakauwi kami yan. Anong oras na, God willing. Ano tayo, kubo, magsusukat na po tayo ng kubo, layout na po ng kubo. Pero ayan, may hinihintay din po akong baboy, mga kagaya dala-dala ni na Boss Kulot. Kasi nga yun, mas maganda po yung mga dala nila Tsaka si Boss Kulot maingat sa baboy. Sabi niya, boss, ihanap kita yung yung magagandang gusto mo. So ayun, may mga 40 kilos tayong darating. Kasi si Ka-Farmer Anthony 35 down ng kanya. Marami na po siyang stock, kaya lang 35 pataas, pababa. Ang problema niyan, magsasabay-sabay. Kaya order na kayo. Dahil kahapon puro kay Ka-Farmer Anthony po yung baboy na chinap na ang galing, sabi ko. Tuwang-tuwa po yung mga customer. Hindi na ubusan ng balat, grabe. Solved na solved kahapon yung mga kumain. Talagang sawa sila sa balat. Napakarami pong balat. So hopefully ay ganun ulit. 3 baboy ang inubos namin. Ayan, bisitahin natin yung inom lang ako. Mabiinit ngayon. Ayan, dito na tayo mga farmers. Sobrang sobrang dilim na naman Ang bilis. Ang bilis po dumating ni Nimbus. Ayun si Nimbus grabe. Ando na naman sa bandang Bulacan yan, San Fernando. Ayan, Nimbus. Chikin natin yung baboy. Nakatatlo kami ngayon 2 dineliver, isa sa Banatuan. Uy! Jun is alive? Ha? Gustahin natin ang baboy. Ay. Ilan na lang yan, Bo? May darating daw si Kulot ngayon. Darating siya. 25 na lang pala, no? May 30 isa. Oo, yung 30 May 35 kilos daw tayo order bukas.
Pero sabi ni Kulot, darating daw sila eh. Huwag lang masiraan. Na Anthony pa. Nag-aano din na mag-deliver ngayon dahil wala na daw siya mapaglagyan. Ha? Kaya nga eh. Siyempre priority na. Wala kang masabi naman talaga sa baboy niya kahapon. Walang balat na ano. Talagang ano talaga. Nagsawa sa balat yung mga customer kahapon eh. Pero ubos hanggang pisngi. Grabe. Total po siguro nun ay 90. Sabihin mo na average of almost 100 din pala, no? Kasi yung dalawang huli, mga 35 yun, ano? Oh, 70 plus 30 lang yung una, no? Talo tayo sa 30. Nakaka 5 kilo na, 5 kilo pala, kalahati na agad. Eh, 1,000 lang. O di talo ka na. Di ba? 13 benta natin sa buo. Kaya dapat po mga 45 kilo sana to 50. Pwede na yon. Eh ako pa naman gusto ko mas luto talaga yung baboy. Hindi naman po lutong luto, pero yung malambot po yung karne na halos medyo humiwalay na sa boto, kasi yun po yung masarap talaga na ano. As much as possible kung ano man po yung binibigay namin na sa pa-order, gusto ko yun din sanang ihain ko rito. Kaya lang, sacrifice po talaga ang konti ang kita dahil mas gumagaan po yung baboy. Kagaya kahapon, ako kasi ang nagcha-chop eh. Sabi ko patay. Kaya halos boneless na po yung mga lechon dito na in-order. Konti na lang ang butong maisisingit mo. Kasi talagang ano, sa Ehlers daw, boneless na. Wala na daw pong buto. 1,700 ang kilo. Eh tayo naman 1,000 lang dito. So talagang inaano namin na yun nga, kahit papaano maisingit man lang sana, kahit ribs man lang. Kaya lang minsan sinapuroy nasosobrahan naman po sa luto. Talagang hindi mo na kahiwalay na talaga. Sabi ko nga halos madurog na. Bawas tayo ng konti. Yung malambot lang na medyo ano. So yung huli medyo okay. Ganun po ang nangyayari. Pero ako po ay tuwang-tuwa dahil unang-una dinalaw ako ng aking nanay kahapon dito. Ayan. Tagal ko na silang iniimbita. Yun. Kumain po si mama dito kahapon. Ayan o. Ating baka. Si Becky. Ang ganda mga ka-farmer o. Bingo day ngayon. Kakaunti lang. Tuwaan lang naman yan. So 4 na lang ang baboy natin. Tawagan ko nga si Boss Kulot. Kailangan natin siya. Bebe, ilan ang order bukas? Isa lang? Ha? 40 kilos. Kailangan natin matawagan si Boss Kulot. Boss Kulot. Mga farmer. Kala niya nila, oh, Boss Kulot. Ano to? Ito po'y kinukuhanan din ng mga ahente na ano ko. Pero syempre mga ahente hindi naman natin pwedeng kalimutan yan eh. Andyan yan eh. Ayan, shoutout pala tayo kay Alan Red ng Dubai. Shoutout din po kina Perez, kay Homer Perez and Kathleen Perez. Ayan. Happy best wishes po. Newlywed sila. So ayan. At may order silang lechon ngayon. Ayan. Sila sa kanila pala yung ano, sa kasal po nila yung order na lechon to Cabanatuan. Yan. Good luck brother Herbert Perez. Ano pala kay Homer Perez and Kathleen Perez. Ayan. Si Herbert daw ata nag-order. So ayan. Good luck sa inyong newlywed. Ayan. Ang kanin ay nailuluwa pero ang kasal ay hindi. Tandaan ninyo.
ano lang, naka 8 years na rin po kami kahit papano. So ayan, bigayan lang talaga ang pag-aasawa. Pag may topak kang isa, huwag kang sasabay. Ganun lang 'yon. Kasi pag sumabay ay may patutunguhan. So ayun, ayun lang, mabilis lang naman, hindi naman po basta i-center nyo lang yung aral ng Diyos sa inyong pagsasama. Hindi po kayo hindi kayo maliligaw. Basta yun, panatilihin nyo lang yung takot sa Diyos. Yun po yung guide. So ayan, at may mga mangga pa pala dito. Tumataas na po yung ating mga okra-okrahan. Tataas ito, pero hindi ko alam kung hanggang saan. Hanggang dito siguro. Medyo tataas po yan. Wala eh, yan mamumunga na naman yan. Tapos malalaglag na naman for the next season. Ulit-ulit lang. Parang yung mga ampalayang wild. Siguro marami ng wild ampalaya si Kongkong ha. Ngayon yung time na kasi na eh. Medyo mahaba na yon. Mukhang aabutin po tayo ng ulan dito. Yung sina Boss Kulot po ay nasa Angeles pa lang daw. Aabutan sila ng ulan. Ayan medyo makalat pa. Sabi pala ni ka-farmer Anthony, mga ka-farmer, eto, sabi niya, yung kayumito, wag mo nang palagyan ng ito hindi na. Kasi okay na yan eh. Ito kasi si Papa Yam natatakot. Gawa ng yung last po namin na kayumito sa baba. Natambakan lang po ng siguro nadagdagan lang ng siguro mga 30 inches. Namatay. So natatakot siya. Kaya pinalagyan niya ng siguro ganun lang naman. Or mas maganda nga siguro mas mababa lang eh. Kasi kung hanggang dito ang tambak, baka hanggang dyan na lang siguro. 'Di ba? Kasi pinatas. O nga naman magagasgas, pwede pang ng gasgas ng sasakyan. Kasi to, sabi ko nga, ito magiging parking pa to. Pag naipantay na po namin 'yan, tumulak ng ganun, mapaparkingan pa 'yan. Kahit doon. Sa kasi tatanggalin natin yung mga dahon na 'yan, taas na lang po yung sa mangga. Pwede pang sumiksik diyan eh. Yung sasakyan. Yun po ang inaano. Si Papa Yam natatakot. Alam nyo na kayo mito, medyo maselan siguro. Namatay yung doon sa namin. Sayang kasi na yun eh. Ang tagal na po yun eh. So buti na lang nagtanim ako ng isa pa dito sa taas. Yun nga lang, hindi pa po namumunga. Pero next year mamumunga na to kasi naglabas na po siya ng bulaklak at may nabuong isang bunga na tuyo na nga dyan. So na yan, malapit na. Tapos ayan yung kubo natin ay na yan. Yan na po ang susunod nating project. Tapos na yung pigeon loft, kaya dito naman tayo. So magle-layout at puro bakal na tayo mga ka-farmer. Pero ang natin ay pawid pa rin. Malalaki na pala ang talong sa kailangan ng mag-abono niyan Malalaki na ang talong doon sa kabilang side Nasa Angeles pa daw sina Boss Kulot Ayan na yung ulan. Abutin tayo ng ulan. Kunin ko na yung sarsa. Para pagpunta ng mga pulis daw ang magpipick up ng lechon. Mga pulis. Arayat. Ayan mga ka-farmer, tuloy natin ang vlog. Kahapon medyo maikli kasi yun nga, pumunta kami ng Cavite. Nakarating kami dito 2:30 na. Grabe ang traffic ng San Simon. Kaya po kayo pinapadaan sa dito sa may bunga pa ang Ha? May nahulog pa 4, 5. Aba. Oo nga yun, may malaki 3 ang lalaki. Ayan mga ka-farmer.
Grabe, sa Mexico kayo pinapadaan. Sa loob, ano, ayun na si Allen, oh. Sunog na sila. Dali mo pala muna yan. Oh, eto na. Naglilinis si Kongkong na naman. Dapat kasi pagka-linis, isprayhan na ng clear out. No. Para yung mga tutubong konti, patay na, oh. Ano daw ba sinabi ko po yung tatlo eh? 47. Dapat ko may 33. Oo. Di ba sabi mo 35 yung Oo, yun na nga, yun nga ang ano. Kaya hindi ko pinalo yung 35. Wag mo nang tiyagain yan. May bili tayong grass cutter. Baklas pala yung grass cutter natin. Eh, alam ko, mayroon pa tayo, ano? Hey, meron naman, bibili na lang ako. Mhm. Hindi, mag-abono tayo ng ano, papaya. Ito. Very good. Abono lang tayo. Huwag na nating paaksayin ang panahon at sayang ang pagod mo dito. Ang hirap pa ng trabaho. Grass cutter na lang natin yan. Tapos clear out na lang po yung mga matitirang ano, para malinis na yung harapan. Kasi si Mama Beth gusto niya ng malinis ito. Ang pangit nga naman sa harap. Wild na, oh. Pagka umulan po talaga, ganyan. Sabi ko nga kay Bebe noon, maganda nga ako to, lagyan ng artificial bermuda. Oh, grass cutter. Marunong ka ba mag grass cutter? Okay. Ah, yan ang gusto ko sa'yo. Ano naman tayo mga farmer. So yan, teka lang, ibigyan ko ng instruction ito. Calcium nitrate tayo ngayon. Bigyan kita ng panukat na. Wala natin, iinitan ito. Uublong na naman to. Yan, dito ka. So yan, kami po ay aabono. Actually kahapon ko pa gustong gawin, kaya lang na-delay ako ng oras. Ako sana mag-aabono. Pero yun, tuturo ko na lang kay Kongkong kung paano. Kasi baka mamaya mailapit niya. Hindi ko na po ipapatunaw para mas matagal yung epekto. Mag-ano na lang kami. Lalagay na lang po kami sa lapa. Makikita nyo yan, yung dito tuyo. Ito. Hintay natin matuyo yan. Ayun yung sign. Ang tamis po nung hinarvest namin, kahit maliit, ang pula. Ganda. Ayun na si Bebe, paakyat na. May abangan nyo. Kami po ay magli-layout na ng ano, oras na yun. Ay, ipa-order ako kay Nanay Conching na ano, na crab paste. Ang problema, hindi ako makapunta ng bayan nung oras na, galing po kami ng yun nga, sa kanina, Cavite. Madaling araw na po kami nakauwi. 3 o'clock na yata. Nagising ako mag-8. Ayoko naman pong pilitin na gumising ng maaga. Mahirap na. Healthy sweat, sabi nga nila. So tama lang na pagbigyan natin yung katawan natin na ano, maka-recover. So ayun, from Dasmariñas, grabe ang traffic kanina. So bakit kahapon 5:30 kami umalis dito. Naandun kami ng 6 o'clock. Nakaalis po kami halos 9 o'clock na. Past 9 nakaalis sa San Simon. 1 kilometer lang po yung binabagbag namin, pero inabot kami ng 3 oras. Grabe. Bumaba na nga ako para umihi dahil sa hindi talaga gumagalaw. So doon po yung papunta mismo sa pababa ng going to Apalit, tapos pababa ng NLEX. Nandun yung traffic. Tapos ang iba naman di nakapagantay, nasa likod namin. Kumo-open po yung dito dahil nabara na yung papunta naman sa kabila. Sumalubong naman yung patay na. Sabi ko wala nang galawan to. Yun po nangyari. Nakakainit ng ulo, pero ganun talaga. Nag-counterflow, napakarami, nagsunod-sunod sila. Bumaba ngayon yung nakasalubong nila. Sige, magtinginan na lang tayo, sabi niya. Hindi kayo makapag-antay. So ayun po nangyari.
wala, wala na. Abot ng 3 oras. So ayun, nakarating po kami dito. Anong oras na? So ayan, buo na tayo. Ito, naabot pa po to ng araw. Magiging maganda pa po ito kasi maaga naman nasisikatan ng araw to. Unlike doon, kasi may nagtanong sa akin, ka-farmer, ano po ba? Ano po ang ano, kasi pumapayat lang daw po yung papaya niya. Sabi ko marami pong factor kung bakit tumataas lang yung papaya ninyo o ano. Kasi yung especially papaya, hahanap po yan ng sunlight. Isa sa reason, dwarf ninyo bakit mataas yung bunga ay sa nagbunga na ng mata kasi kulang po sa araw. So eto, tingnan nyo po yung naan doon, may mga bulaklak na ano, kasi nga may naaarawan siya, at the same time may tubig, may fertilizer, so maganda talaga. Ito medyo actually pumayat nga ito mga ka-farmer dahil nasa seedling bag siya, no? Tapos siyempre talagang tataas siya dahil kulang na yung nutrition na nakukuha niya. At the same time siguro baka nasa lilim pa siya na ano, hindi talaga sa full sun, kasi ito kailangan niya na ng full sun. So yan, gumaganda naman na po. Ngayon magfe-fertilizer tayo ng calcium nitrate para mas makondisyon siya. Yun po yung lagi kong ginagamit din pagka unang sabak ng papaya, calcium nitrate. Tapos second ano na, doon na tayo mag kahit triple 14 lang pwede na po yun, o kaya urea o 16-20, mga ganon, pwede din po yun. Ang triple 14 kasi ay kompleto, pero kung gusto nyo triple 14, haluan nyo ng urea 1:1 para mas mataas yung nitrogen nya, kasi yung mga ganito kaliliit mas kailangan po ng nitrogen ito. Yeah. Ayan, isang takal Hindi tayo mag-i-spray kuya. nang Ano? meron tayong gamot. Ano na? Bibili ako. Meron tayong top kill. Gamitin mo yung top kill. Pwede na yun. Oo, pwede yun. Pinakita ko sa'yo. O yun, nandun sa lamesa. Pangkalamansi din yun. Pwede yun. Pwede. Oo, pwede. Kapangalan pa lang, top kill. Patay sila, di ba? Oo, yung yan, dyan mo lang. Ganyan lang kalayo, no, Kong, no? Kasi delicate siya. Isa lang kuya. Oo, huwag mo nang masyadong ang punuin eh. Ito lang, oh. Ganyan lang, oh, Kong. Huwag masyadong puno, no? Ganyan, lagay mo doon. Tabunan mo na, huwag mo nang hayaan na ano. Yo. Ginaganyan ko ngayon. Ginagawa mong palay kasi yung ano eh. Mas maganda yung nakabaon na kagad sa lupa kasi hindi na siya, kasi ang problema lalo na sa ibabaw pag umulan. Yun, di ba matutunaw siya? O ano lang yung Wala na kuya. oo. Masanay kasi ako doon sa amin kuya, sa tatay. Ganun siya nag-aaral. Hindi kasi pero sa tamad yun. Iba pa rin yung nasa lupa. Kung pag nabasa siya, mapupunta lahat sa lupa. Kasi pagka sa ibabaw lang, kung malakas pa yung ulan, pati yung butil maaagos. Gusto kuya. Oh, di wala na. Ito. Sayang yung abono. Yan, ayos na yan. At least yan, basa man siya, kakalat na sa lupa yung, di ba? Tapos yan, sa may bandang taas kasi para mapababa siya, di ba? Maganda yan. Tapos after, makikita natin yan, gaganda bigla yan. Okay. Mga 1 week o 2 weeks, gaganda Kuya, bigla. hindi na yan. Malalaki. Malalaki dapat ang fertilizer nito, ano na eh, iba na. Yung triple 14 na hinalo na 0060 kasi namumunga na siya eh, may bulaklak na. Kaya lang hindi gaganda yan kung naanohan ng araw. Pinagkaitan ng araw eh. Nasa lilim eh. Talagang mahirapan tayong pagandahin yan. Oo, nasa lilim siya eh. Yung doon sana makakapagtanim tayo. Ito sa may pakwan, maganda pa dyan kasi maaga naman siyang naaarawan eh. Oo, hindi, wala nang bini daw eh. Hayaan mo na, at least importante eh, wala pang, may nalungkot na isa doon, ano? Ano yun, nagalaw yung ugat? Bigla na lang nalungkot, ano? May nalungkot dito eh, isa eh. Sabi ko nga eh, sayang naman. Pero parang naka-recover kasi yung ano niya, yung talbos niya green na buhay po yung dahon. So sana maka-recover kasi 35 pesos din yan. Makabalaan natin. Hapon tinitingnan ko okay pa eh.
Oh, ito oh. Yan oh. Ayan po yung ano niya. Pero ano naman yung ano niya, ayan. Hopefully makarecover ano. Baka na-disturb yung ugat niya nung lilipat siguro. The rest, okay naman ang lahat. Nako, masyado atang lapit sa duhat ah. Bagay, mauunahan niya naman yung duhat. Pwede na yan. Tapos dumating na yung net ko na bago, kaya lang wala naman tayong papaya. Ito sana lalatagan ko papunta naman doon, kasi makakapagtanim pa po tayo dito ng kalabasa, ano pa ba Kong, wala na tayong tulos ano, kasi dumating yung net eh. Pwede tayo maglatag na gano'n para malinis na natin dito. Para tapos ano na din, para hindi matawid yung gansa. Oh, wala na. So bibili ako. Tapos dumating na yung net na ganito, nakita mo? Nandun. Ganito din, same din ang binili ko. Pwede na tayo maglatag kahit hanggang diyan lang sa may ano. Pero medyo ilabas mo ng kaunti. Mga banda dito. Labas mo masyadong dikit dito, ne. Labas mo. Tapos ano na din sa mga bata pag nagbabike, mahulog madapa man sila, hindi didiretso sa fish pan. Mahilig pa naman magbike dito yung dalawang boknoy. Oo. Yabang pa naman, baka mamaya biglang ano mahulog sa fish pan eh. At least mayroon silang ano. Hindi sila basta-basta. Matibay ito eh. Sa gawang kongkong matibay, maabot ng ilang taon 'to eh. Masira na yung net, no. Naalala mo yung ginawang balag doon? Ang tagal noon. Oo yan. Oh, natsambahan mo eh. Yan, layo-layo lang. Ayos lang yan. Oh. Kasi yung sa tubig sana maganda, kaya lang yung sa tubig dapat maya-maya mo ginagawa kasi mabilis ano. Pero ito medyo matagal-tagal yan. Kasi nasanay ako dun sa Di, alam mo yon kung nasasayang yung abono doon. nakikita mo yung mga lamang ko dito ako. Oo. Magaganda yung ibang lugar. Yung baba. Gumaganda. Kasi doon na pupunta. Hindi maganda. Oo. May ginang matagal lang ka sa trabaho, pero sigurado. Sa palay pwede mong gawin yun dahil kalat. Sa kalamansi ginagawa din yun. Kasi nga naman, magkakatabi, puro kalamansi din, di ba? Walang problema. Kapating kalamansi natin kaya abono. Hindi, yung ano, yung bulaklak, pwede din yun. Pero wag na to, kalalagay mo lang, di ba? Hintay-hintay muna tayo. Yung ano, yung kalamansi, ganun din ginagawa nila, ginaganon lang. Pero magpapatubig sila noon. Eh, wala din bang sisip-sip kasi kalamansi din ang katabi, di ba? Pwede mong gawin. Ayan, ganyan, gaganda yan. Wala pa namang nadadali yung gansa. Hindi sila makapunta dito, ano? Makapasok. Oo. Ayos. Maganda yung ginawa natin. Kinulong ang halaman, hindi yung alaga. Ayan na. Ayos na tayo. Mukhang maagang ulan ngayon ah. Kailangan masunog na yung dayami. Kailangan daw talaga sunugin dahil sabi ni Tatay Pong, mahirapan tayo dyan pagka hindi nasunog yan. Pero hindi ko alam yung ibang nagtatanim, kasi sayang po yan kung actually ang ganda sana kung hindi sinusunog. Kaya lang sabi ko nga, hindi naman lahat ng gusto natin pwede nating i-implement. So kung yun ang sabi nila, mahirap, makaayawan tayo na nagtatrabaho. So ano lang, halfway lang. So, ayun po, sunugin daw. Pero yung iba hindi, may nakita ko hindi sila nagsusunog. Mas maganda kasi talaga, kasi parang binabalik mo yung fertilizer sa lupa eh. 'Di ba? Dahon yun eh, mabubulok yun, nitrogen, potassium. So maganda. Kaya lang sabi nila mahirap daw araruhin. So yan mga ka-farmer, at least naisingit natin yung ating ano ngayong umaga. Mamadali kasi ako kahapon. Ako naman ay magpapalow fly muna. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.